So yung testimony ko is a call, no? Yung isang tawag, yung tawag. Yeah. Okay, dito nagsimula yung paano ko nakilala si Barley sa isang tawag na sabi nila, no? Okay. Okay. So, ayan, magpapakilala muna ako, no? Ako pala si Dodoy Joseph B, taga Antique, no? Region 6. So ngayon nandito ako sa Canada. Almost 12 years na kami dito. No, dati akong agriculture graduate diyan sa Antique College of Agriculture, now University of Antique, Hamtic campus, no. So yan. And then nakapagtrabaho ako sa non-government organization before, hanggang sa nakapasok ako sa government bank for 17 years, no? Since 1994 hanggang 2021. And then yon, ito yung pamilya ko. Ako lang yung isang lalaki at saka mga babae, no, mga kapatid ko at saka yung mother ko. And then ngayon, ito yung pamilya ko dito sa Canada, no. Asawa, anak at saka daughter-in-law. Yan. So actually hindi ako mag-share ng effect or ng nagawa ng Barley sa akin, no. I-share ko yung nagawa ng Barley or na naitulong ng Barley sa aking asawa, no. So yung asawa ko is nagtatrabaho sa school. Sa school. So last January 2020 na-injured siya, minor injury. So hindi na dito libre naman lahat, 'di ba? So nagpa-check up siya from January to March. So nagtataka yung doktor, bakit minor injury, hindi ka gumagaling, no? So doon for further examination, nung March 2021 2020 na yung kasagsagan ng COVID, doon din siya na-diagnose na may lupus, no? So may lupus yung asawa ko. Ang only lang na binigay sa akin ng doktor na sinabi sa akin, wag mo lang ipa-associate yung asawa mo sa ibang tao kasi pandemic ngayon. So kung sino yung mahina yung immune system, siya yung unang mahuli o madakip ng virus, no? So kaya simula noon hindi na siya lumalabas sa bahay, no? So yun. And then ito yung medical result niya sa lupus, no? Galing sa espesyalista na doktor. So nung na-diagnose siya ng may lupus, binigyan siya ng maraming gamot at saka medicine at saka mga multivitamins kasi sabi ng doktor, palakasin natin yung immune system mo kasi para maging malabanan mo yung mga sakit na darating sa iyo. Kasi sabi niya, until now wala pang gamot na na-discover para ma-address yung lupus. So ang gagawin natin, palakasin lang natin yung immune system ng asawa mo through vitamins and mga gamot na binigay, no? So dami-dami siya. Hindi ko pa nakuha yung mga picture ng iba, no? So tinitake ng asawa ko ito, yung gamot, with the expectation that everything will be okay. So since March 2020, kasagsagan ng COVID, doon na-diagnose ang asawa ko. Gumagamit siya ng gamot hanggang February 2021. So habang nagtitake siya ng gamot, habang na-diagnose yung asawa ko na may lupus, naka-disability siya, naka-leave siya. So nawalan siya ng trabaho, dalawang trabaho niya. Kaya medyo nag-suffer kami. So ang ginawa ko, nag-double job ako, nag-triple job. May dalawa akong regular na trabaho. Yung trabaho ko sa city, and then yung trabaho ni Mrs. sa school, ako pa yung kumukuha doon. And then may other cleaning job pa kami, mga part-time. So yan yung ginagawa ko just to compensate yung financial needs namin. So hanggang sa dumating na yung sabi ko, parang nasawa na ako, sabi ko nakakapagod. So nung February 2021, parang na-notice ko na sa asawa ko, parang weak na yung resistance niya, parang hindi na siya masyadong nakagalaw. And then, pagdating ko sa bahay, siya pa yung magpapamassage. Imagine mo yan. Kaya naiinis ako. Yung parang point na ako na yung maraming trabaho, siya pa yung magpapamassage, no? So dumating yung March 2021,
doon ko na lalo na siyang talagang bagsak na talaga yung health niya kasi ano na, dami, nahirapan na siyang huminga. Nahirapan na siyang huminga. Sabi ko, ano ba to? Kasawa ko na COVID na ba? Ako ba yung carrier ng COVID? Kasi nahirapan na siyang huminga. So, ang ginawa namin para makatulong sa breathing niya, 24/7 nagpapastim yung kwarto namin. Kaya yung kwarto namin parang pakturya yan ng China, no? Umuusok yan. And then, daming bukol sa breast niya na lumabas. Yung isang bukol dito, malaki sa kanan, hindi niya yan maitaas. Hindi niya maitaas yung balikat niya kasi sa sobrang laki. So, yung ginawa, ni-drain ng doktor, kunin yung fluid doon na iba siguro para maganon niya yung ano niya, hanggang sa daming bukol din dito sa ibang part ng breast niya na nangingirot. So, yan yung kondisyon ng asawa ko. And then, isa pa, hindi niya na to magalaw, namamaga to lahat, yung mga joints niya namamaga to. Kaya hindi na siya makahawak ng kutsara tinidor. So during the time, hindi niya kaya kumahawak ng kutsara tinidor. Ang resulta, mga guests and mentors, it's another burden sa akin kasi hindi na siya makapagluto ng pagkain namin. Hindi na siya makapaglaba, hindi na siya magpaglinis. So pagdating ko dito, yung hugasan sa kitchen, hugasan pa rin pagdating ko. Pag alis ko, pagdating ko walang pagkain. Kaya yung ginagawa ko, nilulutuan ko na lang siya. Parang pagod ako pero parang galit din ako no nung time na yun kasi siguro ako yung nagtatrabaho, hindi wala akong dadatnan dito sa bahay. Yun ang senaryo namin araw-araw. And then yung abnormal yung menstruation niya 6 to 7 months hindi yan dumadating. And then pag dumating 1 to 2 months continuous. Kaya parang hindi din siya comfortable sa ganung sitwasyon no. Hanggang dumating yung mga last week or third to fourth week of March. Imagine mga guests and mentors, naging bedridden yung asawa ko. Hindi na siya nahirapan na siyang tumayo, lumakad. Kaya yung ginagawa ko, bago ako pumasok sa trabaho, nagluluto ako kahit lugaw lang, kahit noodles lang, iwan ko lang malapit sa kanya. And then, kakargahin ko siya papuntang washroom bago ako umalis kasi para maggamit siya ng personal necessities niya, di ba? So, yan yung kondisyon ng asawa ko noong March 2021. After 1 year of taking all the medicines and vitamins given by the doctor. Imagine mo yan, yung ako as a husband, expectation ko, masalamat, libre lahat dito. Ang gamot, ang doktor, ang ospital, libre. Wala akong worry, pero dahil sa kondisyon niya na lupus, weak ang immune system niya, naglabasan yung mga iba't ibang sakit. So, ang pinakamasakit doon na moment is yung every morning yung nakikita mo yung asawa mo, magsa-struggle siya, umarap sa'yo, magyakap at magsabi na, mahal, I'm so sorry, I have not prepared anything para sa iyo, yung pagkain mo, yung damit mo, hindi nalabahan, hindi naasikaso. Imagine mo yan, and then pagkatapos makita mo yung pag-struggle ulit ng asawa mo na tatalikod sa iyo. Ganun. So parang hinihiwa yung puso ko sa ganung sitwasyon ni Mrs. Parang hopeless din ako. Kaya lang ang gusto ko ring bantayan yung asawa ko during the time na sikasuhin siya. Kaya lang wala din ako magawa kasi why? May mga bills na dumadating dito sa amin. So pag hindi ako magtrabaho, wala din kaming pera, wala din kaming sahod, wala kaming pangbayad. So imagine mga guests and mentors, March 2021, almost nag-decide na kami, ako, kino-consider ko na ibalik yung bahay namin. Dahil hindi ko na talaga kaya eh. Parang hindi na financially, tapos na talaga, lumalaki na yung deficit. So imagine, dumating ako one day nung last week of March. Imagine mo yung umiiyak yung asawa mo na nagre-request siya na, mahal, pakidala mo ako, please, dalhin mo ako sa ospital kasi hindi ko na talaga alam yung nararamdaman ko. Imagine, nakayakap yung asawa mo, tumutulo yung luha niya, magmamakaawa, na dalhin ko siya sa ospital. Pero at that very moment, inutil akong asawa. Why? Hindi ko masadala yung asawa ko sa ospital. Dahil hindi tumatanggap yung ospital kung hindi COVID patient. Imagine mo yan. So sabi ko sa asawa ko,
Mahal, anong gagawin ko? Hindi naman ako doktor. Lahat na ng gamot binigay na sa'yo. Hindi ako magician, hindi ako healer. Imagine, isang tawag, may tumawag sa amin during the time na umiiyak. Basa yung damit ko sa luha ng asawa ko. Basa na basa yung damit ko. Biglang tumawag yung kakilala namin 8 years ago. 8 years ago kakilala namin. Imagine mo, ito yung kondisyon ng asawa ko, no? So, during na umiiyak yung asawa ko, nadalhin sa ospital, pero wala akong nagawa. Biglang tumawag, may natanggap kaming tawag galing sa kakilala namin. Hindi namin best friend, hindi namin co-worker, hindi namin relatives. Tumawag siya, nangamusta lang siya sa amin. Pare Joseph and Marie Raquel, kamusta kayo? Sabi ko, ako okay, pero si Mrs. hindi okay, bedridden. Talaga, ganun? Ganun ang kondisyon ng asawa mo ngayon? Okay, doon niya sinabi sa amin, ito, isang angel. Yan yung pamagat ko kanina, a call, or ang tawag, no? Sabi niya, alam mo ba yung barley? Sabi ko, hindi. Wala akong idea sa barley. 100% wala akong idea kung ano yan, inumin yan, shampoo yan, toothpaste yan, pagkain yan, sabon yan. Wala akong idea. Sabi niya, pero nakita mo na ba yan? Sabi ko, wala. Wala din dito naka-display sa drugstore, sa supermarket, sa mall. Wala din. Ano yung iniwan yung salita sa amin? Hanapin mo, hindi pwede na hindi mo makita at saka hindi pwede na hindi magamit ng asawa mo. Yan yung iniwan niya, salita. So ako naman, nagpapasalamat ako sa wait mo na ha. Excuse me, nag-echo. Okay. So nagpapasalamat ako, Marie, salamat sa tawag mo, sabi ko. Salamat sa tawag mo. So nag-end yung tawag namin. Nag-end yung call niya. Imagine, after ng call, tiningnan ko yung asawa ko nakatulog. Nakatulog. So hindi ako nag-worry during that time. Nung gabi na yun, hindi ako nag-worry na dalhin ko yung asawa ko. Kasi nakatulog na. Ay salamat, sabi ko, salamat Lord. Nakatulog yung asawa ko. So the next day, maaga pa ako umalis sa bahay, magtrabaho ulit sa city, magtrabaho ulit sa school, and then pagkatapos, hindi ko pinansin yung tawag ng babae, ng kakilala namin. So, dumating ako the next day, 12:30 na madaling araw. Nakita ko yung asawa ko sa kwarto, nakahiga, nakatalikod, umiiyak. Imagine nyo, guests and mentors, doon ako natauhan sa sinabi ng babae na hanapin yung barley. So, ang ginawa ko, sabi ko parang may message na gustong ipahiwatig. Imagine mo yan, parang may message na gustong ipahiwatig. So, the next day, nag-absent ako kahit kulang yung tao doon sa trabaho namin dahil yung iba may mga COVID na positive, so naka-absent sila. Kulang yung tao namin. Ayaw ako payagan ng supervisor. Sabi ko kahit wala akong sahod basta hanapin ko yung barley. Hindi ko alam kung saan hanapin. Hindi ko alam kung ano itsura ng barley. So ang ginawa ko, nagtawag ako dito sa city. Nagtanong ako sa mga Pilipino dito, wala. Tumawag ako sa next town, sa next city, wala. Tumawag ako sa capital city namin. May 3 Filipino store doon. Wala yung dalawa, yung isa may 3 box daw, sabi niya. Sabi ko, okay, ate, i-reserve mo ako. Magkano yung bili? Yung isang box? Sabi niya, $40. Imagine, mentors. And guess, yung $40 dito sa Canada, 1,600 pesos yan. So isang box. So sabi ko, i-reserve mo. Pupuntahan ko ngayon. So yun. Pumunta ako, imagine 200 plus kilometers. So ibig sabihin, balikan 400 plus kilometers yung ni-travel ko, makita ko lang yung barley na yun na tinatawag ng kakilala namin 8 years ago, no? So pumunta ako doon. Imagine, ate, ito na yung $40. And then pagkatapos saan na yung barley ko, ako yung tumawag kanina. Ang expectation ko ng isang box ng sapatos. Yan yung kalaki ang expectation ko. Imagine, yung binigay sa akin, ganito kaliit. Sabi ko sa isip ko, hala, parang na-scam ako dito 1,600 pesos, isang box na maliit na box. Imagine mo yan. So, wala naman akong magawa, no? So,
binayaran ko. And then pagkatapos, nung nakita ko yung pangalan, alam nyo, I am, my dear guests and mentors, kinalabutan ako. Why? Nag-connect yung tawag ng isang babae the last night, nahanapin yung barley, at saka si I am ni si Lord. So tumayo yung balahibo ko doon. So imagine, umuwi ako, excited ako. Ay, sabi ko, salamat, nakakuha ako ng isang barley. So umuwi ako, ginamit ni Mrs. 6 sachet pa lang. Sabi ni Mrs., hala, mahal, nagalaw ko na kunti yung daliri ko. Hala, salamat. And then medyo nag-okay yung breathing niya. Medyo lumuwag yung paghinga niya. So nung time na yon, happy si Mrs. Pero ako nalulungkot ako. Why? Pupunta ulit ako doon sa 200, 400 kilometers balikan na travel. Bibili ulit ng isang maliit na box. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Mag-absent na naman ako, mabawasan yung sahod ko. Financially problematic kami at the time. So imagine, wala na akong magawa kasi gumaling yung unti-unti na nakarecover yung kamay ng asawa ko at saka yung breathing niya. Wala akong magawa. Decided na ako bumili ulit doon. Pero bago ako umalis, nagtanong-tanong ako dito ulit sa mga Pilipino. Kasi may mga sa McDonald's, sa Jollibee, sa McDonald's, sa Tim Hortons, sa mga home care, dito yung maraming Pilipino. Ate, kuya, naghahanap ako ng ganitong box, ng itong barley. Baka may alam kayo na nagbibinta or baka may alam kayo na malapit lang dito sa lugar natin. Sabi, kuya, wala. Sorry kuya, wala. 10 na yung natanungan ko. And then, I about to leave. Aalis na ako sa city namin. Nakita ako pa yung isang lalaki na lumalakad sa sidewalk. So tinanong ko ulit, naginto ako, kuya, naghahanap ako ng ganitong barley. May alam ka ba na pwede natin saan makabili or malapit lang na bibilhan? Imagine anong sagot niya. Sabi niya, pre, distributor ako. Sabi niya, doon sa bahay may doon ako stock. Imagine mo yan, God is so good. So hindi na ako nakapag-travel ng 400 plus kilometers. Doon ako kumuha sa kanya ng barley for almost 1 month. No? So ito yung barley. Ito yung ginamit ni Mrs. for a month of April lang, 2021. No? In just 1 month, nakalakad yung asawa ko. In just 1 month, nagamit ng asawa ko. Nakalakad, nagalaw niya yung mga daliri niya. So, ibig sabihin, nakaluto na siya, nakalaba, nakalinis na siya, nakahugas ng pinggan. And then, hindi na siya gumagamit ng pampausok. And then, bukol sa breast niya, unti-unti, nawala na yung iba, unti-unting lumiliit yung iba. Hanggang ngayon, wala na. And then, yung menstruation niya, yung 6 to 7, yung 1 to 2 months sa continuous, ngayon, normal na once a month. No? So, dahil doon, ang reason ko, sabi ko sa binibilhan ko, pare, pinakyaw ko na yung product mo. Saan ka kumukuha nito? Kasi ang gusto ko lang na may ready available supply yung asawa ko. Kasi natakot ako, baka bumalik yung karamdaman ni Mrs. So gusto ko lang na may supply. And then pagkatapos gusto ko lang maka-discount. Kasi medyo mahal siya. Diba? Mahal talaga. Hindi ko, pero sabi ko, kahit mahal, basta gumaling yung asawa ko. Yun. So, ayun, pinakausap niya ako. Sabi niya, ipakausap ko. Kilala niyo itong mga tao na to. Kilala mo to, kilala ninyo ito. Ito pinakausap niya ako. Kaya ito yung mentor ko, si Mentor Preston Dres. Siya yung dito ako na bumibili ng barley. Bilisan ko lang ha. Medyo baka mahaba na yung talk ko. Ito si Mentor Step. Siya yung nag-explain sa akin ng ini-explain ngayon ni Mentor Jeremiah, no? So doon ako nagsimula, nag-start, no? So gusto ko rin ipakilala yung angel. Gusto ko rin papasalamatan. Nagpasalamat talaga ako sa kanya, kami sa kanya. Kasi wala yung tawag niya during the time na very down yung asawa ko. I don't know. Siguro hanggang ngayon, bedridden pa rin yung asawa ko. Nang dahil sa tawag, nang dahil sa call na yun. No? So ngayon, dahil doon, ni-share ko sa mga kakilala, kaibigan, hanggang sa mga locals dito. Ito na yung mga dami kong mga locals din na gumagamit kasi dami din silang mga karamdaman. No? Very excited ako ni-share kasi baka makatulong din sa kanila. Nakatulong sa asawa ko, baka nakatulong din sa kanila. Kaya very excited ako to share. No? So ngayon, isi-share ko rin yung nangyari sa nanay ko. August 2021, bedridden ang nanay ko, 91 years old, 1 month.
ginaganon niya na yung dumi niya. So sabi ko dahil wala akong pera nung 2021 din at nung 2021, yes, 2021, wala akong pambili ng pang-wheelchair sa kanya, padala ng wheelchair. Sabi ko, habang hindi pa ako nakapagpadala ng pambili ng wheelchair, pagamitan nyo ng barley. So ang nangyari, thank you Lord, in just 3 weeks nakalakad yung mother ko hanggang ngayon, 92 years old. Kaya umuwi ako nung September to celebrate ng 92 years ng mama ko. Hanggang ngayon nakalakad yung mama ko. Thank you Lord. No. So, hindi siya nagpa-check up, hindi siya nagpapunta sa doktor. Barley lang yung ginagamit niya. No? Okay. So, kung hindi dahil sa barley na yon, kung hindi dahil sa tawag na yon, siguro yung asawa ko hanggang ngayon bedridden, or hanggang ngayon siguro baka sa ospital siya, or baka may masama pang nangyari sa kanya, di ba? So, kaya ito ngayon, dahil sa tawag na yon, May last year, hanggang ngayon, ito na yung asawa ko. Dating bedridden, ngayon nakapag-linis na ng sasakyan niya, nakapag-gardening na siya, naka-shovel na siya ng snow. Dati, kahit kutsara tinidor, hindi niya makaya. No? And then ngayon, ito, nakagala-gala na, nakabalik na. Good, thank you Lord, nakabalik na yung asawa ko sa trabaho. No? Nakabalik siya sa school. No? So ngayon, lately, ito, nag-alaga ng dalawang apo, yung grandson, 2 twin grandson, no? So, yun lang so far ang masasabi ko. Just continue sharing, because lahat tayo na nandito, we have a calling. May calling tayo na i-share natin yung magandang nangyayari sa buhay natin, yung magandang dulot ng product, yung opportunity, i-share natin yan. May calling tayo, tumulong tayo sa bawat isa-isa. Huwag tayo maghihinto. So yun lang so far. I am be an angel to someone, be an angel of hope to many. Again, this is Mentor Joseph, and I am worldwide.